So, nandito tayo ngayon sa Vertis North para i-test itong D-Link. Tama-tama to i-test ngayon dito dahil dito sa Vertis, walang signal ang Smart. If you know, you know. Hindi ko alam kung sa ibang Ayala malls ay walang signal. Nakakatawa kasi 'di ba ang Smart ay under MVP Group, 'di ba? PLDT Smart, no? Eh yung Globe, under naman siya ng Ayala. Kaya mayroon ng signal dito, Globe and Gomo. 'Di ba yung Gomo is under Globe? So Globe, Gomo is Ayala. Kaya walang signal ang Smart dito. Ang mayroon lang dito signal is Globe. Kaya ang ginagamit ko ditong SIM ay Gomo. Para magkaroon kami ng internet dito dahil wala talaga ka-signal-signal dito. Ngayon, bumili ako sa Shopee ng USB dongle na ganito. Okay siya, mura siya eh. Mura lang to. Kaya lang problema dito, parang alam niyo yung tattoo, yung Globe tattoo noon. Kaya yung tsura niya. Pero okay to kasi mura lang siya eh. Nasa 800 lang yan to, 700 lang. Pero na magagamit mo na siya dito sa pag mawalang signal. Kaya lang, ang problema ko dito nga, ayun niya, mukha siyang tattoo. Tapos pag nakalagay siya sa bag, ang bulky niya kasi, tinan nyo, ang taba niya kasi yun. Mataba siya. Kaya bulky siya sa bag. Tapos, ang hina ng battery niya, yung battery nito ay medyo mahina. Kaya naisip ko, kung ito ba ay okay pagka dito ginamit. So makikita natin yan ngayon. So itetest muna natin to. Yung Gomo SIM ko nandito. So ito yung lagi kong ginagamit dito. Itetest natin, i-speed test natin kung gaano kabilis. Pag ganyan connected na siya eh. Bagal ah. Ayan. Ang bagal. 3. Ganyan. Ganyan kapag hirap sa signal dito. Pero yung upload speed nasa mga 5 or 6. Ilalagyan natin yung Gomo SIM dito. Tutuloy natin kung meron siyang pagkakaiba. So, nakakonect na tayo ngayon dito. Tutasan natin ngayon yung speed niya. 7 point something. So, malala talaga dito sa Vertis. Ayun na, meron na siya. This is the second day na tinetest ko itong D-Link na pocket wifi na to. So masasabi ko lang, pwede mo kasi siyang gawing power bank eh sa cellphone. Pero hindi na siya abot doon dahil yung battery niya is sapat lang para sa kanya. Dahil 'di ba pagka share ka ng internet, pagka nag-hotspot ka, sobrang taas ng battery consumption. Yung battery consumption niya, pag may nakakonect sa kanya, halimbawa 3, 4, 5 pataas, ay sobrang lakas. So yung battery niya hindi aabot ng 24 hours pagkagamit mo siya ng hotspot. Dahil nga sa lakas ng consumption. Tapos umiinit din siya dito, umiinit siya ng husto. Hindi siya talaga tatagal ng ganong katagal. Pero yung function niya as pocket wifi ay sobrang ganda dahil bumibilis talaga internet. Nakita niyo naman sa test, talagang bumilis yung internet. So siguro 8 out of 10 overall na yon. Maganda talaga yung performance niya regarding sa pocket wifi. Tingnan niyo yung speed niya ngayon, oh. Pero pagdating doon sa function niya as power bank na pwede mo siyang gamitin pa for your cellphone pagka nalobat, hindi naman talaga yun yung function niya. 8 out of 10 dahil sa battery niya hindi masyado tumatagal. Hindi tumatagal ng 24 hours. And doon sa pag-init niya, dito, umiinit siya, sobrang init pagka nag-hotspot. Which is understandable dahil nga nag-share siya ng internet. Kumukuha siya ng signal sa network and tinatransmit niya sa mga cellphone, sa mga devices. So, understandable na umiinit siya. Yun. So, yun ang grade 8 out of 10. Sulit ba? Sulit. Sulit siya. Kaya lang medyo mahal siya ng konti. A little bit overpriced. Kaya 8 out of 10. So I think siguro mga 5,000. Maraming salamat sa inyong panonood. Itetest din natin sa mga ibang lugar tsaka sa abroad. Pagka pumunta kami ng Japan, itetest natin to kung okay siya doon.